Nakita na nga kung gaano kagaling itong si Attorney Renan Alon, kung saan kahit tataglid ang kaniyang witness ay talagang palalabasin niya na may kasalanan nga itong si Lilette. May isa pang witness na nagpakita at kinuha nga nitong si Renan Alon. Ito nga ay nakakita kung saan kausap nga ni Lilette noong mga gabi ng party itong kanyang ina, kung saan naitulak nga niya ito dahil sa pag-aalala niya na baka magtampo na naman itong si Era sa oras na makita na magkalapit sila. Hindi na muna nila kailangang isabi na magkaayos na nga sila. Ang pangyayari palang iyon ay nakuha na ng video, isang clip kung saan hindi naman narinig ng naturang witness kung ano pinag-uusapan nila at ini-interpret ito ng masama, kung saan yun daw ang naging badya na magkagalit at nagkasagutan sila kung kaya't nagawa niya ang mga bagay na di ka nais-nais. Banda, magiging emotional naman ang tinang nitong si Lilette dahil nga sa pagdidiin nga ni Evelyn nang ituro nga ang kanyang anak-anak na si Lilette, kung kaya ito tumayo ng hindi lang isang beses kundi pangatlong beses. Kaya naman nasabihan siya nito na kung hindi niya ikakalma ang kanyang pamilya ay maaaring uutusan nga niya na iaasin sa loob ng kulungan itong kanyang tinang ses dahil nga sa hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Didiin kasi ni Evelyn na talagang si Lilette ang gumawa ng bagay na iyon. Bagay na hindi matanggap ni Tinang Ses. Giit pa niya ay hindi niya pinalaking mamamatay tao ang kanyang anak na si Lilette. Pinalakan niya ito na may takot sa Diyos. Si Tinang Ses, nakakaiba ang kinikilos nitong si Evelyn. Kung talagang tunay ang kanyang mga pinagsasabi ay dapat hindi siya mag-alinlangan o manginginig man lang sa pagturo sa totoong salarin, kung saan napatunayan niya na talagang gumagawa lang ng kwento ito at hindi talaga totoo dahil hindi siya sigurado sa kanyang mga pinagsasabi at ang pagturo niya ay parang napipilitan lamang siya. Magtatagal at lilitaw din ang katotohanan. Dito nga ay nagisa itong si Evelyn nitong si Lilette, kung saan sinabi nito na isinalaysay niya ng mga ilang minuto lamang kung saan siya ay loyal kay Meredith. Malaki ang naitulong nito sa kanyang pamilya kung kaya't nagpapasalamat dito ng husto. Ngunit nasaan siya nung naturang pangyayari? Bakit hindi man lang niya kayang tulungan sa mismong pangyayari yung si Meredith? Napapansin natin itong si Evelyn ay tela hindi agad ito sumasagot. Unresponsive siya sa mga katanungan nitong si Lilette, kung kaya't paulit-ulit ang mga tanong nitong si Lilette at makailang beses ito nagtanong bago ito makasagot. Sinabi nito na natatakot siya. Bakit umano siya natatakot? Gayong sa pakiwari niya ay napakalit naman itong si Lilette at mas mataas at mas mabigat siya. Kung tutuusin ay kayang-kaya niyang ipagtanggol kung talagang si Lilette ang may sala. Kaya niyang ipagtanggol itong si Meredith sa pangyayaring iyon. Ngunit bakit mas pinili niyang lumayo at umiwas? Malinaw lang na imposibleng magagawa yun ni Lilette. Maaring isang talagang malakas na tao ang gumawa nun, kung kaya't natakot at nakaramdam ng pangamba itong si Evelyn. Hindi na nakaya pang tumulong sa kanyang amo dahil sa tingin niya ay mas malakas ito kung ikumpara sa lakas nitong si Lilette. Napaka-imposible at malinaw umano na natataranta itong si Evelyn, kung kaya't hindi ito nagsasalita agad, nalilito siya. Banda, sa utos nga nitong si Lorena na ipagtago nga ang kanyang anak para hindi madamay. Nagawa niya ang mga bagay na iyon. Nilagay niya si Ino sa malayang lugar, ngunit hindi ito patatahimikin ng kanyang konsensya. Ginawa niyang libangan ang pag-iinom gabi-gabi at bawat umaga para makalimot, ngunit hindi pa rin ito sapat dahil binubulabog at hinahunting siya nitong si Meredith.